Carlos, nandito si RJ. Inimbitahan ko siya. Naisip ko kasi, mas magiging masaya si Annalyn kapag nandito ang tatay niya. Sinadya ko talagang imbitahan si RJ para makita niya at para ipumukha ko sa kanya kung gaano kasaya si Lynette na ako ang kasama niya. I didn't expect that from you. Gusto ko yan, pare. Ray, will you relax? Okay, I'm just here to enjoy the circus extravaganza. Anong circus extravaganza? In 1, 2, go! Sino naglagay ng mga palaka dyan? Nasaan ang mga kalapati? Sino makakaisip ng kalokohan na yan? Eh, sino ba kundi si Moira? RJ, nakita ko si Moira, nandun siya. Bagay sa inyo yung mga palakang yan, mga tsusera! Ah, ganun ah? Sa'yo bagay? Oo! Pasensya na kayo sa ginawa ni Moira. Alam naman nating lahat na nature na ni Moira yung manira at saka manugod, di ba? Nahayaan mo ba na masira yung gabi natin dahil lang sa kanya? Siyempre hindi. Kaya ituloy na natin yung celebration, ha? Carlos, pwede ko ba makausap muna si Lynette tungkol kay Annalyn? RJ, Lynette, okay lang naman, di ba? Okay, pare. Iyon ko muna kayo. Salamat. ano pa bang kailangan mo sa akin, ha? Hindi na nga kita sinipot, hindi ba? Ano ba gusto mo? Nabasa ko ang sulat mo, Lynette. Kung nabasa mo yung sulat ko, ano bang ginagawa mo dito? Dahil sinabi mo sa sulat mo na kaya mo siya pinakasalan dahil ayaw mo siya masaktan. At sinabi mo rin sa sulat mo na may pagmamahal ka sa akin. Oo, tama ka. Minahal kita. Nagkaanak pa nga tayong dalawa eh. Pero sa maling panahon. Pero hindi mali ang magmahal, Lynette. Oo, tama ka. At aaminin ko sa'yo, umasa din ako noon na magkakabalikan tayong dalawa. Pero RJ, hindi tayo tinadhana. Pinagtagpo lang tayo. Pinagtagpo rin kaming dalawa ni Carlos. Pero sa tamang panahon. Diba ang sabi nga nila, the right person will only come at the right time. At hindi ikaw yun. Si Carlos yun. Oo. Ikaw ang unang minahal ko. Pero si Carlos na ang mahal ko ngayon at siya ang gusto kong mahalin panghabang buhay. Oh, basta. Ako nauna, ha? Huwag niyo sabihin. Aagawan niyo naman ako sa pagsasayaw kay Annalyn. Why not? Boy... O sige. Ano, pompiang na lang, oh. Ano yan? What's pompiang? Wala to. Ganon-ganon, yung... Ganun. Tignan mo, nakuha niya pa nga magpula na Amerikana, di alam yung pompiang. Basta, ano, ganyan, oh. Yung maiba, taya... Okay. Sige. Game. Sige. Yun lang pala yun eh. Lapag yung kamay niyo. Pompiang. Ano? Na, huwag kang mandaya. 1, 2, 3. O, isa pa. Isa pa. 1, 2, 3, go! Walang mandadaya, ha? Sabay, ha? 1, 2, go! I'm sorry. Doc Annalyn, pwede ba kitang maisayaw? Sige po. Gusto ko yun ah. Ano? Sorry. Una ka pa? Hindi siya mauna.
Naunahan ata tayo eh. Hindi ako. Pasensya ka na, Lynette. I'm sorry kung nasira ko yung wedding mo sa pagpunta ko rito. Alam mo, RJ, mas magiging masaya ako kung makikita kong mag-move on ka. Ipagpatuloy mo yung buhay mo kahit wala na ako. Oh, yeah. Yeah. Parang di bagay sa Okay ka rin. Doc, look. Pwede ko bang masayaw si Doc Annalyn? First, Doc. Thank you. Thank you, Doc. Oh, ba't ka naman nakatingin sa akin ng ganyan? Pinagmamasdan ko lang yung mga mata mo. Kasi, sabi nila, our eyes are the windows of our soul. Our heart. Gusto ko lang malaman kung masaya ka. Sana nga, Dok. Saka isa lang naman yung hindi gusto ni Nanay. Ayaw niya sa sinungaling. Hindi naman ganun si Doc Carlos, kaya baka magkakasundo naman talaga sila. Doc Lyndon, Doc, pwede ko bang isayaw si Dr. Santos? of course, Doc. Thanks. Doc, congrats po ah. Salamat, Annalyn. Kapag nasa ospital tayo, doon mo lang ako tawagin, Doc. Pero kapag tayo-tayo lang, pwedeng daddy, tatay, kahit ano. Pero hindi kita pipilitin hanggang matanggap mo ako. Nasaan nga po pala si Nanay? Kasama ang tatay mo. Oh? Kasama niyo po si Tatay? Nagpaalam sa akin ang tatay mo, kakusapin ang nanay mo, kaya okay lang sa akin. Dok, salamat po ah. Salamat po at hinayaan niyo po na magkausap po si Nanay at si Tatay. Oo naman. Lalo na ngayon, kasal na kami ng nanay mo. Kaya confident ako na hindi na siya maaagaw sa akin ng tatay mo. Dahil pag-aari ko na si Lynette. Dok, di ba kapag mahal po natin yung isang tao, hindi naman po natin aangkinin. Kasi hindi naman po natin sila pagmamayari eh. Annalyn, kapag nag-asawa ka, ganyan din ang mangyayari sa'yo. Nasa Bible yan. Ang babae dapat nagpapasakop sa asawa nila. Ang ibig sabihin nun, somehow, pag-aari na sila ng asawa nila. Sa totoo lang, wala nang point na mag-move on ako. Dahil wala na nga akong career. Wala ka na rin sa akin, Lynette. RJ, huwag mo sabihin yan. Nandiyan ang mga anak mo. Isipin mo si Zoe, isipin mo si Annalyn.
Isipin mo ang papa mo, si Ma'am Giselle. Maraming nagmamahal sa'yo. Tsaka isa pa, huwag mong hayaan na mawala sa'yo yung Apex. Nang dahil lang kay Moira. RJ, yun ang buhay mo. Bakit hindi ka bumalik sa pagiging doktor? Mag-aral ka ulit. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Siyempre, kaya mo. Huwag mong papabayaan ng Apex. Kung gusto mo maging legacy yung Apex para sa mga anak mo, dapat labanan mo si Moira. Ipakita mo sa mga tao na competent ka pa. Kung paano mo gagawin yun, alam mo, nag-research ako kung ano pwede mong gawin para sa sitwasyon mo. Alam mo, meron akong nakausap na doktor. Ang sabi niya, ang kailangan mo lang gawin, mag-aral ka ulit, mag-attend ka ng mga seminars, ng mga workshop, para lang mabalik mo yung lisensya mo. Para lang pwede ka ulit na maging doktor. Mag-aral ka ulit, RJ. At alam mo, kapag nakumpleto mo yung CPD units mo, pati yung mga workshops mo, pwede mo ulit ma-renew yung lisensya mo sa pagiging doktor. Pwede ka ulit maging doktor, RJ. Huwag mo sayangin yun. Alam mo, Lynette, sa'yo ko lang narinig yan. I've actually lost all hope. Pero dahil sa sinabi mo, parang nabuhayan ulit ang pag-asa ko. RJ, habang nabubuhay tayo, meron tayong pag-asa. Gawin mo yan para sa sarili mo at para sa mga anak mo. RJ? RJ? Ano nangyari sa'yo? Nag-uusap lang tayo. Bakit parang natulala ka? Akala ko kasi, Lynette, Akala mo na? wala. Okay ka lang ba? Kasi nag-uusap lang naman tayo May nasabi ba ako? Wala, Lynette. Salamat talaga sa advice mo. I really appreciate it. O paano? Ako naman. Dad. May I? Sure na. Enjoy, ah. Buti pumayag ka tumira sa bahay ni Dad. Yun na din kasi yung napag-usapan nila ni Nanay bago sila magpakasal. Buti naman. We can now be one big happy family. I mean, hindi man ako nakatira kay Dad, pero tuwing may okasyon, andun ako sa inyo. Harry, mahirap bang kasama yung daddy mo sa bahay? Well, matagal ko na kasi siya hindi nakasama. Pero what I remember is that he doesn't like mess. He's very well ordered. Medyo OC. Sana magkasundo kami, no? Ano ka ba? Magkasundo naman kayo sa hospital, right? So, magkakasundo rin kayo niyan sa bahay. Kung masunurin ka sa hospital, hindi maging masunurin ka na lang rin sa bahay. Ganun si Dad. Ang gusto niya lang naman is susunod ka sa kanya. Parang hindi ko yata kayang sumunod palagi, ah. At hindi ba dapat malaya ka na gawin kung anong gusto mo? Well, baka dun kayo magkakaproblema.
Excuse me, Lynette. Baka hinahanap ka na ni Carlos. Michael, alam to ni Carlos. Nagpaalam ako sa kanya. Mabait kasi si Carlos, kaya siya pumayag. Konti respeto naman, oh. Kakakasal lang nila eh. Michael, Sorry, Lynette. Mahirap nang patagalin yung pag-uusap ninyo. Baka may iba pang gawin to sa'yo. Michael, ano ka ba? Sige na, Lynette. Puntahan mo na si Carlos. Bye, Lynette. Doc, match me. Ay, excuse me. Kuya, baka naman pwede kumain sa'yo yung kapatid mo. Okay. Be my guest. Doc? Yan, sa'yo tayo. Anong ngiti yan? Sabi kasi nila, save the best for last. O tapos? Ako yung last. Kaya akong the best. Ay, oo nga. Di ba? Galingan mo dyan, ha? Bye-bye. Uy, Dok! Di pa nga tayo tapos ngayon. Ano yun? Save the best for last pala. Punas tayo luha. Oo, bawa ka naman eh. Bumaba ka na eh. Paniiyak. Wala nga. Gusto mo sa'yo? Ha? Wag na! Wag na lang! Uy! Huwag ka nakakaya, oh. Anak, sorry sa ginawa ni Moira. Ako ang nahihiya. Ay, wala ka naman pong kasalanan. Saka, di pa po ba tayo nasanay sa ginagawa ni Ma'am Moira? Bata pa lang po ko, gano'n na po yun eh. Ikaw po, kamusta ka po? Nagkausap na kami ng nanay mo. Maniwalat ka sa hindi. I'm happy. Because I've proven that despite the fact na your mom and I didn't end up together, she still loves me to some extent. Na-inspire niya ako sa kabila lang nangyayari sa akin. Siya lang nagparamdam sa akin ito. Kaya ko pa pala abutin ang pangarap ko. Pwede pa pala ako maging doktor ulit. Oo naman po, Tay. Di pa naman po talaga huli yung lahat eh. At kung yan po yung magiging desisyon mo na pagkatapos po ng therapy mo, gusto mo po mag-aral ulit. Tandaan mo po na nandito po ko para suportahan ka. Susundin ko ang sinabi ng nanay mo. Hindi ko siya bibiguin. Hindi ko kayo bibiguin. Alin? Mauna na kami ha. Pasensya na. Pagod na kasi ako eh. At oo nga po pala, hindi na po kayo sa bahay tutulad. Dok, maraming salamat po at pinapasayo niyo po si nanay.
Pare, wala na kami. Sige. Di ko man magawang maipagmalaki ang pinagmulan at aking narating. May isang biyayang nasa Ka na po umiyak. Masaya ka lang po na yun. Bagong kasal ka. anumang hangarin. Love you. Makakaya ay sa'yo ibibigay. At lahat ng kakayanin pa sa'yo I love you, Nay. Ingat po kayo. Ikaw din, no? Umiyak. Archie. Tara na. Ikaw ang bawat sanak sa lahat ng hiling. Sa hirap man o sa saya ay tunay na ikaw pa rin. Sagot sa aking dalangin. Matuto kang makisama kay Don Carlos, ha? Last, sa tingin niyo po ba mahirap po siyang pakisamahan sa bahay? Ayaw ko nang marinig ang pangalan ni RJ mula sa'yo. Simula ngayon, hindi ko nababagitin yung pangalan ni Tutut. Kasi simula ngayon, puro na lang ako Carlos. Yun lang. Promise. Pa, gusto ko mag-aral ulit. Bumalik sa pagiging doktor. I want to get back the leadership of Apex from Moira. Eh, wag yun ang unahin mo. Unahin mo na muna yung annulment na makawala ka na dyan sa babaeng yan. Ano to? Chocolates. Ikaw kaagad naisip ko nung nakita ko yan sa store. Mahilig ka ba sa chocolate? Oo, RJ. Ah. Ah. Ah.
Ma. Ma. Ma.